teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! Isa na namang araw ang ibinigay ni Lord para tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Thank you, Lord, sa iyong patuloy na pagbibigay ng biyaya sa aming lahat. Yes, Kompi. Good morning, mga kapatid sa Panginoon. Sa umagang ito, nais ko munang basahin ang ating memory verse of the week sa Proverbs 11:20. Those who are of a perverse heart are an abomination to the Lord, but the blameless in their ways are His delight. Praise God. Sa Tagalog version naman po. Mga kawikaan, 11:20. Silang suwail sa puso, sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit ang sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kasiyahan. Praise the Lord. Opening prayer. Napakalalim na Tagalog yan, ha? Mga kapatid, manalangin muna tayo. We acknowledge the divine presence of our Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit right now in our midst. Because in Thy presence, Lord, there is joy in our midst. In Your presence, there is the illumination of the Word as we study Your Word this morning. Kaya ngayon, Lord, humihingi kami ng patnubay sa iyo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na muli mangungusap sa aking mga kapatid na sumusubaybay sa GMJ. Kaya ngayon, sa umagang ito, purihin ang iyong banal na pangalan, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Sa isa na namang araw, grant us the wisdom, ang pangunawa, bukas na kaisipan, bukas na puso, para po maunawaan namin ang iyong mga pagtuturo sa amin, at higit sa lahat, maipamuhay namin at maibahagi sa ibang mga tao upang maluwalhati ang iyong banal na pangalan at para lumagana pa ang iyong kaharian. Glory to God. Ngayon naman po, tatalakayin natin. Patuloy pa rin tayo sa sanctification. Narito tayo sa Kingdom of God. Nakapaloob sa Kingdom of God. Ano nga ba? Pag-aaralan natin. The principle of blessings in the Kingdom of God. Gusto nating lahat yan. Kasiya-siya sa puso natin kapag tayo ay nakatatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. At marami yan kapag tayo ay nasa kaharian ng Diyos, isa tayong pinagpalang nilalang. Amen, amen. Okay. Ang ating pong scriptures ay ang Deuteronomy 30 verse 9. At naglalahad ng ganito, pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain, pararamihan niya ang inyong mga anak at mga hayop, at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo, tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Sa English version. Sa English, then the Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands and in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your land. The Lord will again delight in you and make you prosperous, just as He delighted in your ancestors. Napansin niyo po ba mga kapatid, there is an important sentence there. The Lord will again take delight in prospering you. Yes. Ito pang isang ating Bible verse. Sa Ephesians 1:3 and 4, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Praise the Lord sa mga banal na salita na ating binasa. Talakayin natin yung pagpapala sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang sinasabi nito sa ating buhay, mga kapatid? Ang konsepto ng pagpapala sa kaharian ng Diyos ay madalas na tumutukoy sa isang paniniwala na ang mga pagpapala ay nagmumula sa Diyos at maaring maranasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Ang mga pagpapalang ito ay maaring maging spiritual at material, at ang mga ito ay makikita bilang bahagi ng presensya at impluensya ng kaharian ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Okay, that's very true. Yes. Okay.
I-elaborate natin itong pagpapala mula sa Diyos. Dito inilalarawan ng Biblia ang mga pagpapalang ng Diyos bilang isang nakikitang pagpapakita ng kanyang pabor at pag-ibig sa atin, mga kapatid. Amen. Kabilang sa mga halimbawa, ang material na kasaganahan, kalusugan, proteksyon, at spiritual na paglago. When we speak of the kingdom of God, ay madalas na maunawaan ito bilang pamamahala ng otoridad ng Diyos, kapwa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Amen. Si Jesus ay madalas na nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos nung siya ay nasa lupa pa, na binibigyang diin ang mensahe nito ng kaligtasan at ang kahalagaan ng pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Kaya nga ang pamumuhay ng mga mananampalataya sa kaharian ng Diyos ay yumayakap sa mga alituntunin sa kaharian ng Diyos at nakararanas tayo ng mga pagpapala sa ating buhay. Kabilang dito ang pamumuhay at pananampalataya, of course, pagsunod at pagmamahal sa Diyos at sa iba pa. Ano naman ang ating response sa mga pagpapalang ito binibigay ng Diyos? Habang ang Diyos ay ang nagpapala, ang mga mananampalataya ay tumutugon din sa mga pagpapala ng Diyos ng may pasasalamat, papuri at pagsamba. Ang ugnayang ito sa isa't isa ay pangunahing aspeto ng pag-unawa at pagdanas ng kaharian ng Diyos. Amen. Ngayon, tingnan natin, unawain natin na ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang limitado sa isang tiyak na lokasyon o oras, bagkus isang estado ng pagiging kung saan ang otoridad at pamamahala ng Diyos ay kinikilala at sinusunod, mga kapatid. Ito ay isang kaharian ng biyaya kung saan ay binibigay ng Diyos ang kanyang pabor at pagpapala sa mga naghahanap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ang kaharian ay isang gawaing isinasagawa na lumalawak sa pamamagitan ng mga individual na namumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos at nagbabahagi ng kanyang mensahe, mga kapatid. Ang mga pagpapala ng Diyos ay mayroong mga spiritual blessings. Marami po ito. Tulad ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at bagong buhay. Yan po ay isang napakalaking pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, ang nilalang ay tumatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. At ito ay naghahayag ng relationship. Mahalaga po ang relationship sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kapag nandirito ka sa loob ng kaharian ng Diyos at ikaw ay pinaghaharian ng kaharian ng Diyos, tayo po ay mayroong relationship sa ating Diyos. Characterized by our prayer, fellowship, at spiritual growth. At dito rin sa loob ng kaharian ng Panginoon, mayroong spiritual transformation. As we embrace the kingdom, ang ating puso, ang ating kaisipan ay nababago at tayo ay nagkakaroon ng Christ-like character. At dito rin ay may buhay na walang hanggan. Yan ay pangako sa ating lahat. At ito pa rin ang lugar na kung saan tayo makararanas ng kaligayahan, ng kasiyahan, ng kapayapaan at ng fellowship sa ating Panginoon. At meron din mga physical blessings tulad ng prosperity and abundance. Lahat ng mga tao gusto yan sapagkat ito'y nakatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga pagpapalang pinansyal. At sa pamamagitan nito ay ating naaabot ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan at ito rin ay nagagamit natin upang tayo ay makatulong sa simbahan at sa ibang tao. At meron din tayong natatanggap na pagpapala na kung saan we receive protection and deliverance. Merong mga miracles. Totoo niyan. At alam natin yan, ha? Lahat tayo, kayong mga kapatid na ngayon ay nakikinig, nanonood, alam natin ang katotohanan ito. Tayo nakararanas ng miracles.
nararamdaman natin, nararanasan natin ang the supernatural power ng ating Panginoon at ang manifestation ng grasya ng Diyos. Glory to God. At hindi lang yan, merong health. Mga may sakit ay marami ang gumagaling. At anong nangyayari sa ating katawan? Our well-being are being restored. Matapos na magkaroon ng karamdaman, hindi mabuting kalalagayan ng katawan, tayo po ay nare-restore sa original na kalalagayan ng ating kalusugan. At hindi lang yan, family blessings, ang dami. Nako, ang mga sharings na maririnig natin sa ating mga kapatiran, gayon na lamang, walang katapusan. Sunod-sunod at bawat isa, bawat pamilya nakararanas ng dakilang pagpapala ng Diyos. Alam niyo man, mapakahalaga ng family relationships. Inaayos ng Diyos ang bawat pamilya. Nagkakaroon ngayon ng harmony and love. Kung dati-dati, ay naku, magulo ang mga pamilya, ay ngayon naaayos. At sama-sama pa sila. Nag-a-attend ng fellowship at nag-aaral ang salita ng Diyos. There is no unity in the household. O, sino ngayon ang source ng lahat ng blessings na ito? Well, Genesis 1:8, si Lord. Sa Kanya lahat ng gagaling, sa Kanya nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ibinibigay niya sa atin ang lahat ng mabubuting bagay para sa ikabubuti ng ating buhay. Mayroong mga material na kasaganaan, espiritual para sa paglago ng ating buhay, espiritual at kaligayahan. Binibigyan din ng pagpapala ng Diyos ang pinapakita nito ang kabutihan ng Diyos. Sakdal ang pag-ibig ng Diyos, sakdal ang kabutihan ng Diyos, at lagi niyang iniisip ang ating ikabubuti sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga pagpapala sa atin, mga kapatid. Inaayos niya ang ating buhay. We are being restored, individually at sa ating community. Kapag ang bawat isa ay naaayos ang buhay, napakagandang tingnan ang kalipunan ng mga tao na sila ay nabubuhay ng may kasiyahan sa buhay nila. Kaya sa Christian tradition, ang tunay na pinagmumuluan sa pananampalataya nating mga Kristiyano, si Lord ang pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala. At ito ay nakaugat. This is rooted in God's grace, in God's love. See, grasya po lamang ng Diyos ang buhay natin, ha? Kaya mga kapatid, huwag natin sasayangin ang mga pagpapalang tinatanggap na ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Kaya ang Diyos bilang pinagmumula ng mga pagpapala ay tunay na dakila. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga sa Biblia, no one can have anything unless the Lord gives it to him. At sa Old Testament, meron din tayong mababasa na ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala. Nung pa man sa lumang tipan, naglatag na ang Panginoon ng batayan para maunawaan natin na ang Diyos ang pinagmumula ng pagpapala. Yes. Ito'y makikita natin sa Genesis 12:2-3. Ipinangako ng Diyos kay Abram, gagawin kitang isang dakilang bansa at pagpapalain kita. Amen. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan upang ikaw ay maging pagpapala. Amen. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo. At ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Praise God. Dito mga kapatid, binibigyan diin ng pangako ng tipan na ito ang initiative na ginawa ng Diyos na sinasabi dito ang pagkakaloob ng mga pagpapala ay hindi lamang sa ating pansarili, kundi pati rin sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng angkan ni Abram. Amen. At makikita rin natin sa mga awit o tinatawag Psalms. nating Psalms, no, ay madalas na pinagdiriwang ang mga pagpapalan ng Diyos. Dito nga sa awit sa 67:7, pagpalain tayo ng Diyos na ang lahat ng dulo ng mundo ay matatakot sa Kanya. Oo, Psalms 67 verse 7. Dito kinikilala ng salmista na ang mga pagpapala mula sa Diyos ay nilaan
upang humantong sa isang pagkilala sa kanyang sovereignty at magbigay ng inspirasyon sa paggalang sa lahat ng mga tao. Okay, yung mga pagpapalang yan ay nagpapahayag na meron talagang Diyos. Kasi kung sa atin lamang, ano ang ating kakayahan? Okay. Kaya nga dito rin sa pagdating naman sa New Testament Revelation, ang bagong tipan, ang tema ng Diyos bilang pinagmumula ng pagpapala ay higit na binuo sa pamagitan ng persona at gawain ng Panginoong Hesukristo. Sa Efeso 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na pinagpala tayo kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kaharian ng langit. Amen. Dito binibigyang diin ng talatang ito na sa pamagitan ni Kristo, ang mga mananampalataya ay tumatanggap ng mga espiritual na pagpapala na walang hanggan at makalangit ang kalikasan. Amen. Kaya pinapakita ng Biblia, no, inilalarawan ng Biblia na sa Diyos nagsimula ang buhay at ang kasaganaan at ang mga pagpapala na kanyang ibinibigay hindi lamang para sa individual, kundi para sa lahat ng nations, para po sa ating lahat. Kaya yung Genesis 1:28 na kung saan pinagpala ng Diyos ang sangkatauhan ay isang pangunahing halimbawa ito. At ang tipan kay Abraham sa Genesis 12 verses 2-3 ay binibigyan diin ang tungkulin ng Diyos bilang pinagmumulan ng mga pagpapala na ang kanyang paglingap ay umaabot sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ni Abraham. Talakayin naman natin yung spiritual at material blessings. Alam nyo, mga pagpapala ni Lord hindi lamang limited sa isang aspect o isang area, pero it both encompasses spiritual and material aspects of our life. God's blessings are the only true source of wealth, and this can manifest in various ways, such as physical health, financial stability, strong relationships, strong sense of purpose and fulfillment. Marami po ang mga iba't ibang pamamaraan ng pagpapala ng Diyos para po sa ating lahat. We have to remember na alam nyo, nais ng Diyos i-bless tayo. Sa umpisa pa lang nung nilikhaan niya ang tao, di nyo ba napansin? Naririyan na lahat yung kanyang nilikha bago niya ginawa ang tao. Kasi kung gusto niya, kumpleto na para sa isang tao na mabuhay ng maayos. Kaya nandoon na lahat ng pangangailangan. Ibinigay na ng Diyos. Kaya nga nakakatuwa si Lord, magpasalamat tayo at magpuri tayo sa Kanya. The Lord always, piniprepare na niya ang lahat ng ating mga pangangailangan, including our wants and our heart's desires, kung ito naman ay makapagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. You know, God delights in blessing us because God is a giver. Kaya nga ini-invite niya tayo Sabi niya yung Matthew 11:28, come to me, alik kayo. Kayo ngang lahat dyan na nabibigatan, you are wearied and burdened, I will give you rest. That is a blessing. You see, ang tao mahilig mag-worry, pero sabi ni Lord, alika nga kayo. At kayo pagpapahingahin ko, take my yoke, learn from me. I am gentle and humble and in the heart, and you will find rest in your soul. Sabi niya ganyan. Glory to God, di ba? Ang kapahingahan ay isang pagpapalang nagmumula sa ating Diyos na siyang nag-aayos ng ating buong pagkatao. That's why God wants people to prosper. See? Nais niya tayo physically, financially, bigyan niya tayo ng pagpapala. Kaya ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kung minsan nakararanas tayo ng malaking kawalan, kakulangan, maraming mga tao, ganyan ang sitwasyon sa buhay, napakalaki ng pag-asa natin at ang ating pananampalataya na ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa atin. Ngunit kailangang ilawain natin na tayo po ay stewards ng mga pagpapala ng Diyos at siya ang nagmamay-ari ng lahat. You
You see, kaya yan ang gusto ng Diyos eh. Pero ang puso ng Diyos, ano sabi niya in Deuteronomy 30 verse 9 na binasa natin? The Lord will again take delight in prospering you. Kaya napakagandang pag-aralan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Magpakagandang pag-aralan, ano ba ang nakapaloob dito sa kaharian ng Diyos? Napakagandang alamin yung iba't ibang mga principles na nandirito sa kaharian ng Diyos upang maunawaan natin at makapamuhay tayo ng naaayon sa pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya yung Deuteronomy 30 verse 9, sabi niya, ang Panginoon ay muling nalulugod sa pagpapaunlad sa inyo. Paka-explain mo nga yan. Oo nga. Okay. Kung ito'y pinangako ng Diyos noong pamaan sa lumang tipan, ito po'y pangako na hindi mababali. Ibig sabihin, itutuloy at mangyayari sapagkat magaganap sapagkat ang nagsalita ay mismo ang Diyos. ang Diyos Yes. na nagmay-ari ng langit lahat. at lupa. Okay. So kung pinili ang Israelites, ang Israel, kasama po tayo dyan sapagkat tayo mga ina po ni Abraham. Basahin ko muli itong Deuteronomy 39, no? Ang sabi dito sa Tagalog, ang Panginoon ay muling malulugod sa pagpapaunlad sa inyo. Amen. Well, Ito imagine, pong nalulugod. Ibig sabihin, gusto niya at masaya siya kapag siya ay nagbibigay ng pagpapala. Ito pong Deuteronomy 30, verse 9, it means that if the Israelites obey God's commandments and return to Him, of course, no, nagkamali ang mga Israelites, pero may pagpapalang ipinangako naman ng Diyos. God will bless them with abundance in all areas of their lives, Amen. including their families, their livestock, and Maalagang crops. hayop yan, oo. And it also promises a prosperous future for those who choose to follow God. Yan ang Amen. importante. Oo, glory to God. And of course, when we read Deuteronomy 30 verse 9, the Lord your God will make you prosper abundantly in all the work of your hands, in the fruit of your womb, the offspring of your livestock, and the produce of your land. The Lord will again delight in your prosperity as He delighted in that of your fathers. So, ito pong promises of blessings of abundance and prosperity upon the Israelites, if they will obey God, ito po yung nag-emphasize that God will bless their labor. At yung kanyang pamilya, yung mga livestock at mga lupa, at that God will rejoice in their well-being just as He did with their ancestors, mga kapatid. Isa-isahin natin. Ano ibig sabihin ng the Lord will make you abundantly prosperous? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ang significance nito? Oo, pag sinabi mong abundant blessings, no, it signifies a promise of great abundance and prosperity Great abundance and prosperity in all aspects of lives. In all aspects of their Pwede ba yun? lives. Pwede, Wala namang pwede. imposible sa Diyos. He owns everything. Yes. Kaya niyang gawin kung ano ang kanyang gustong gawin. You Kaya see? nga, create tayo na buong buo, may kaisipan, may paa, may kamay, at may lakas upang magampanan natin ang pinagagawa ng Diyos. Oo. Kaya nga, this verse, itong Abundant blessing. ay Pangako. sinasabi dito that God will make you plenteous in your work, in every work of your hands. Lahat ng gagawin mo sa pamagitan ng iyong kamay ay may pagpapala na magbubuhat sa Diyos. This Oo. means that your efforts in various areas of your life will be blessed with success and abundance, mga Oo, kapatid. sabi nga niya, if you will obey me, sabi niya, I will be delighted in blessing you. So that's about abundant blessings. Yun namang fruitfulness. Pag Nakapalood sinabi, doon dito yung fruitfulness Bakit niya binanggit yung salitang fruitfulness, no? Oo. Ito pong fruitfulness, specifically the blessing will manifest in the fruit of your body, meaning you will have many children. Oh, wow. And in the fruit of your cattle and in the fruit of your land, meaning they will have a large increase in livestock and bountiful harvest. Praise the Lord. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ka ngayon ng masaganang kasiyahan. May anak ka ng marami, marami ka pang... Kasi sabi ni Lord noong araw sabi niya, go forth and
multiply. Kaya nga nung alam nyo, nung sa Old Testament, pag barren, hindi maganda, di ba? Alam naman natin yung mga examples ng mga biblical characters na barren. Kaya the Lord will again rejoice over you for good. See? For good. So, ibig sabihin, yung kanyang pagbibigay ng mga biyaya sa iyo ay para sa iyong ikabubuti. This implies that God will be delighted in your obedience and faithfulness. Okay? Just as He was with our ancestors. God's blessings will come from His renewed joy and pleasure in the obedience of the believers and the faithfulness of all the believers. Kaya sabi niya, di ba, the Lord your God will make you abundantly prosper. Yan yung nasa Deuteronomy 30 verse 9. Nasa saad din, in every work of your hand. Ano ibig sabihin to? Yung ginagawa mo, God will bless your efforts. God will bless your labor. Whatever you are doing. See, God will lead you to success and prosperity. In the fruit of your body refers to having many children, symbolizing blessings and future generation. Mahaba yung lahi mo. So in the fruit of your cattle, ano ibig sabihin? It means na yung iyong mga alagang hayop, yung iyong mga tanim, yung livestock mo will thrive and produce abundantly. And in the fruit of your land, anong nasasaad? Ano ibig sabihin? The land will be fertile and produce abundant crops, signifying a return to God's intended blessing. Kapag nagkamali, well, of course, merong katapat yan. Ngunit kapag tayo nanumbalik at muling sumunod at nanampalataya sa ating Panginoon, the Lord is going to bless us. You see, according to the Word of God. Yan po ay katotohanan na mababasa natin sa aklat natin ang Biblia. And then, sabi pa, because the Lord your God will again be delighted with you for good. So meaning to say, pinagpala ka na, you will have an abundant blessings in everything that you do. You will be blessed by the Lord. You will be fruitful. Kasiya-siya yan sa puso ng Diyos. Naliligayahan siya pag siya nagbibigay because God is a giver. You know, totoo naman kapag maski tayo, di ba, when we give something to someone, it makes us happy. Are you sad right now, kapatid? Ikaw nanonood, try to give something to someone. You're gonna be happy. See, ang puso mo lulukso. It doesn't have to be big, basta give something. You know, kung ang puso ng Diyos ay nasisihan sa pagbibigay sa atin, yan po ay pagpapala rin natin na tayo, ang puso natin nasisihan kapag tayo po ay nagbabahagi sa ating kapwa. Dito naman sa Ephesians 1, verses 3 to 4, ito patungkol din sa pagpapala ng Diyos. Ito yung pangalawang scripture na binasa natin kanina, no? Ang Ephesians 1, 3 to 4 states, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Amen. Ito pong Ephesians 1, 3 to 4 speaks of God's blessing and predestination in Christ. Dito sa verse 3 na binasa natin, verse 3 praises God for blessing believers with every spiritual blessing in the heavenly realms through Christ. While verse 4 states that God chose believers in Christ before the foundation of the world to be holy and without fault in His sight, in love, mga kapatid. No? Okay. Bigyan natin ng further explanation ito. Yung verse 3, no? Itong verse 3, sinabi dito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. No? Ito po, binibigyan diin ng talatang ito na ang biyaya ng Diyos at ang kasaganahan ng mga pagpapalang espiritual na makukuha ng pananampalataya kay Kristo. Dito rin po itinatampok na the idea of ng pagpapala ay nararanasan sa makalangit na mga lugar. Ibig sabihin,
minsan nandito ka lang pero parang bakit ang So, pag inaayos na natin ang ating spiritual na buhay para tayo na sa isang kompleto, tahimik na lugar, no? Nakikita natin, no? Hindi, nabibigyan ko lang ng katugunan itong binasa ko. Amen. Kaya hindi lamang dito sa lupa at nararanasan na natin yung kung ano man ang nasa langit, ganun din ang nasa lupa, mga kata. Yung blessing sa yung langit, blessing. nararanasan natin dito sa lupa. Kaya yan nga ang gusto ng panalangin ng ating Panginoon sa atin. No? Kaya sabi doon sa praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Tingnan natin, yung praise na to ay nagsisimula, isang doxology to, ito ay isang papuri sa ating Panginoon na kadalasan kapag tayo nananalangin, tayo po ay nagpupuri muna at nagwo-worship sa ating Panginoon. Kaya yung katagang blessing, mga kapatid, ay nangangahulugan ng isang malalim na paggalang sa ating Diyos at pagkilala sa pinakamataas na authority at kabutihan ng Diyos. Ang pagtukoy ng Diyos Ama, God the Father, ay nagbibigay din ng isang matalik na relasyon sa ating Diyos. And so we call our God our Father. At ito ay nagpapatibay ng isang doktrina ng Trinity. 3 personas sa iisang Diyos. At sinasabi rin, tukunin naman natin yung kasunod na praise, who has blessed us in Christ Jesus. Ito po'y nagpapahiwatig na ang mga mananampalataya ay mga tumanggap ng pabor at biyaya ng Diyos. Ang mga pagpapalang ay hindi nakukuha ngunit ibinibigay sa pamagitan ng awa ng Diyos, Amen. mga kapatid. Ang paggamit ng salitang kay Kristo ay makabuluhan dahil binibigyan din nito ang paniniwala ng lahat ng spiritual na pagpapala ay namamagitan sa pamamagitan ni Jesus. Ni Kristo Jesus, no? Sinasalamin nito ang pagtuturo ng bagong tipan na si Jesus ang pinagmumulan lahat ng spiritual na buhay at mga pagpapala. Tulad ng makikita natin sa mga sipi ng mga talata dito sa 1:1-16 at Colosas 2:10. Ang konsepto ng pagiging kay Kristo ay sentro ng theology ni Paul na binanggit niya, no, na nagpapahiwatig ng isang pagkakaisa kay Kristo na nagbabago ng pagkakakilanlan at katayuan ng mananampalataya sa harap ng Diyos. Okay, kunin naman natin yung praise na with every spiritual blessing. So itong term na to suggests the completeness and sufficiency of God's blessings to the believers. They are not only material but also spiritual, indicating na ang pagpapala ng Diyos ay mayroong eternal and heavenly nature. Now, this aligns with the teachings of our Lord Jesus Christ, who emphasizes na storing up treasures in heaven rather than on earth. See Matthew 6:19-20. Now, the spiritual blessings na natatanggap natin, mga kapatid, ay nakapaloob dito, and it also includes our redemption, forgiveness, adoption as God's children, the indwelling of the Holy Spirit, yung mga gifts, spiritual gifts na natatanggap natin. Marami pang iba, mga kapatid. At ito ay subsequently nakapaloob lahat doon sa Ephesians 1. See, lahat ng pagpapalang ito are foretaste of the eternal inheritance na ipinangako sa mga mananampalataya. So, kunin naman natin yung verse na in the heavenly realms. Now, this points to the spiritual dimensions na kung saan ang mga pagpapala ay nagmumula. At ang true citizenship ng mga mananampalataya sa Philippians 3:20, it contrasts with the earthly realm, emphasizing na tayong mga mananampalataya ay citizens of heaven. Kaya ang buhay natin ngayon ay mahalaga sa atin ang spiritual realm rather than the temporal realm. Kaya mahalaga na pinag-aaralan natin ang lahat ng ito upang maunawaan natin na tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo and we are living
the heavenly realm, ang mga panuntunan, ang mga alituntunin ng kaharian ng Diyos. Ito ay ayon sa ating pananampalataya. So, tinalakay natin yung Ephesians 1:3, verse 3, yung Ephesians 1, verse 4. Now, this again focuses on God's eternal choice and love for the people. Ito po yung nagpapahayag na ang mga believers ay kanyang pinili at kanyang minahal before the creation of the world with a purpose na sila ay maging banal, kaya meron tayong sanctification process. Meron tayong pag-aaral tungkol sa sanctification at ang nais ng Diyos, ang puso ng Diyos, ang nais niya ay mamuhay tayo ng may katwiran, mamuhay tayo ng may kabanalan. At yun ay pamamaraan, alituntunin na nakasulat sa Biblia. Kaya mahalaga yung divine grace sa buhay natin. Magandang pag-aralan din natin tungkol dyan. Yung predestination, yung ating status kay Kristo, ang lahat ng ito mga kapatid ay blessing sa atin ng Diyos. You see, not because of anything good that we have done, but all because of the mercy and love of God. You see, talakayin naman natin yung isa pang pagpapala sa 2 Corinthians 9 verse 8. Ang sabi dito, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. No, this is a promise from God that He will provide generously, not only our material needs, but also to enrich the believer's ability to do good work. See, these verses encourages giving cheerfully and without reluctance, as God loves a cheerful giver. Yan po ay pagpaaralan pa rin natin sa susunod nating mga pag-aaral, mga kapatid. Kaya tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng all grace abound to you? All grace abound to you. Ibig sabihin, ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang pabor, mga provision, not just material blessings, but also spiritual enrichment and the ability to do good ay available para sa atin lahat. Sapagkat grasya nga lang ng Diyos, sapagkat ang grasyang ito ay sufisyente sa lahat para sa atin, mga kapatid. So that, having all sufficiency in all things at all times, okay, ano naman ang ibig sabihin ng phrase na ito? Now, this emphasizes God's ability to meet every need, both material and spiritual, at all times, giving the believer contentment and assurance. See, kasiguruhan na ang Diyos may kakayahan upang tayo po ay pagpalain. See, for us to have all sufficiency in all things at all times. Sabi pa, ito nga sufficiency in all times will result to what? You may abound in every good work. Yes. Para tayo ay, we are created for good works. Sabi ng Biblia, nilikha tayo para gumawa ng mabuti. Hindi masama, ayaw ni Lord yan, para sa mabuti. Kaya, syempre kasi kung minsan, sasabihin mo, paano ako makakapag-share? Paano ako magkakatulong kung wala naman? So, yun ang purpose ng Diyos. Tayo pinagpapala upang gamitin natin yan sa gawain ng body of Christ. You know, the body of Christ is a mission, and we have a responsibility to fulfill the mission. At yung pagpapala ng Diyos, gagamitin natin lahat yan para po magampanan natin ang ating responsibility sa body of Christ. You see, we are being empowered to be generous and do good. See, giving to others and serving God's purposes. Kaya ang Diyos, He's so generous. He's always willing. See, and He has the ability to supply generously ano man ang ating pangangailangan, both materially and spiritually. That's why, ano mangyayari? Nagkakaroon tayo ng contentment at sufficiency. By having all these things that we need, see, all that we need,
ibibigay ng Panginoon through Christ our Lord Jesus Christ, we'll have contentment, mga kapatid. And the generosity of God is a reflection of God's grace. Grasya lang ng Diyos talaga pag tayo po ay Kanyang biniyayayaan. Kasi ang pagbibigay ng Diyos ay nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig at kalinga para sa ating lahat. At kapag tayo ay nakagawa ng mabubuti, it's a reflection of God's provision. Because no one can have anything unless the Lord gives it to him. And whatever God has given us, we use it for our personal use and use it to serve other people and to serve the church that God has given us. Now, may tanong, can I pray to ask for God's blessing? Pwede ba akong mag-pray at sabihin ko kay Lord, Lord, bless me, bless my family? Is it okay? Okay na okay, pero may condition. Anong condition niya? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Of course, kung meron man tayong tinatanggap ng mga pagpapala ngayon, we can still raise up this blessing by our petition, supplication. Itaas natin yung ating mga petition. Sabi naman ng Diyos, diba, pray to me, call to me. So naman kapatid, pwede tayo mag-pray. Ano man ang pangangailangan mo, tika muna, kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, ano bang pangangailangan mo? Huwag ka mahiya, ha? Hingin mo sa Diyos, ano man yan. Sige, sabihin mo na sa Kanya. Huwag ka mahiya, huwag ka matakot. Wala namang nakakarinig. Kayong dalawa lang naman ang nag-uusap. Lalo na pag ang relasyon nyo ay talagang close, there is closeness. No? Alam mo Pwede naman ka. kapatid alam mo naman kung ano ang gagawin mo. Just ask the Lord. Alam niyo, gustong-gusto nga ni Lord yung nagkukwento tayo sa Kanya. Kwentuhan mo si Lord, alam ng mga drama mo sa buhay. Makita mo, mararamdam mo, nakangiti siya sa iyo. Tapos may konti, bibigyan niya na yung blessing sa iyo. Bibigyan niya na yung answered prayer ka na. Diba? Last week nga, tinalakay natin yung call out to the Lord, di ba? Oo, yung sa prayer. Yung sa prayer. Essential in the kingdom In of the kingdom God. of God, Panoorin niyo ulit yun, mga kapatid. Yeah. Mahalaga yun. Huwag kayo mahiya. Call unto God, you see. Kaya nga sinabi niya dito sa, binanggit natin yung Psalm 67 verse 1, no? May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. No? Ano ang sinasabi nitong talatang ito? Itong Awit 67 verse 1. Itong talatang ito ay talata ng pagpapuri at pagpapala. Nananawagan ng awa at pagpapala ng Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, na humiling sa Kanya, na ang Kanyang presensya ay laging nasa atin at sumisikat sa atin upang ito'y nagpapahayag ng paglingap at biyaya, mga kapatid. Kaya ang talatang ito ay sumasa ilalim sa pagpapala, sumasalamin rather, na sa pagpapala, katulad na ni Aaron sa number 6, no? Na binibigyan din ang pagnanais para sa presensya ng Diyos at ang pagpabahagi ng kanyang mga paraan at kaligtasan sa lahat ng mga bansa, mga kapatid. Say, God be merciful unto us and bless us. Ano ibig sabihin nito? This is a plea for God's favor and grace and well-being for His people and cause His face to shine upon us. Yan yung number 6. This praise signifies God's presence, His glorious light, and the revelation of His love and mercy. Diba? Yung Sela. Now, this is a musical pause or marker suggesting a moment for reflection on the preceding words. So, mag-reflect tayo. Mag-pray tayo sa ating Panginoon. Ask God to bless us. Repeat mo nga yung number 6. May the Lord God. Sa Tagalog ko kabisado. Sige, Tagalogin mo. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Okay. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. See? That is a prayer for blessing. Huwag tayong mahiya, kapatid. Gusto nga ni Lord yun Kinakausap natin siya. Tapos sinasabi natin ng mga saloobin natin sa Kanya. You see?
Para po kasiyahan din natin puso. You know, when you bring out to God, kapag nagkwento ko nga din sa kaibigan mo and then you bring out yung laman ng puso mo, you know, naliliwanagan din naman ang kalooban mo. Di lalo na kapag kinuwento mo yan kay Lord, di ba, may kasama talagang blessing niya, may mga spiritual anointing yan kapag kinausap natin ng ating Panginoon. Ano nga ba ibig sabihin nito mga pagpapalang ito? What is really God's blessing? You see, these are manifestations of God's grace and mercy and power. Yan ang pinag-uusapan nating blessing, mga kapatid. At nakapaloob dyan, hindi lamang material at spiritual. Naku, maraming mga pagpapala ang binibigay ng Diyos sa ating lahat. There is spiritual growth, ika nga, binabanggit natin, material well-being, di ba? There are tangible blessings like good health and family relationship, di ba? Wisdom, napakarami mga kapatid. Kaya napakagandang talakayin at pag-aralan itong tungkol sa pagpapala ng Diyos, ha? At napakarami at sobra-sobra talaga ang pagpapala ng Diyos, lalong-lalo na kapag tayo ay nandirito sa kaharian ng ating Panginoon. You see, grace and favor. Diba, sabi natin, tatanggap tayo ng grace and favor. Ito yung willingness ng Diyos na tayo po ay bigyan. See, it demonstrates His love and compassion. Yung salvation at eternal life, naku, blessing din ng Diyos yan. See, the ultimate gift of eternal life, matatanggap po natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Yung good health at well-being, you see, God's blessing can manifest also in good health. Binanggit din natin kanina yan. Kaya marami po ang iba't ibang mga pagpapala ng Diyos. Kaya anuman ang pangangailangan natin, itaas natin sa ating Panginoon. At meron din success, ha? Merong mga maraming tao na nanalangin din ng success sa kanilang mga ginagampanang mga gawain, sa kanilang work, ano man yung kanilang mga endeavor, yung kanilang mga dreams and ambition. Gusto naman natin maging matagumpay at yan ay pagpapala rin ng Diyos sa ating lahat, sa iba't ibang mga various life pursuits natin. At meron ding mga iba pang mga aspect ng blessing ng Diyos. Again, nandiyan yung protection and guidance, hope and joy, nandiyan din mga kapatid. So, paano mo matatanggap ang lahat ng ito? Faith and trust. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at ating hanapin palagi kung ano ang kanyang nais na gampanan natin. Seek the will of God always. At yan ay mahalaga because when we obey God, kasisihan ng Diyos ang ating pagsunod. At merong niyang response mula sa Diyos, pagpapala. Sapagkat ang Diyos ay nasisiyahan sa ating pagsunod, di ba? Pasisiyahan din niya ang ating buhay. Pasasayahin din niya ang ating puso. Kaya mahalaga yung obedience tsaka reverence, ha? Kapag ang ating puso ay gumagalang, nagbibigay papuri sa ating Diyos, sumusunod tayo. Ang pagsunod ay isang act of worship, mga kapatid. Ako po, ang Diyos, kung magpala, kung minsan sasabihin mo, wait lang Lord, wait lang ha. Sobrang dami, I cannot take it, slowly lang ha. Totoo yan, kapatid, may makikita kang mga magsisharing, ako, sakdal ang mga pagpapala nilang natatanggap. So, is it impossible for others to receive the same? Oh, di yan imposible sa Diyos. Kayang ibigay ni Lord yan sa lahat, right? At kaya manalangin tayo palagi. At sa panalangin, magpasalamat. Meron tayong gratitude sa ating mga natatanggap na pagpapala sa ating Panginoon. See, tayo ay tumingin ng utang na loob sa Diyos. You know, we cannot have anything kapag hindi yan ibinigay ng Diyos sa atin. And then, loving and compassionate nature, yan din, magkameron din tayo. Tayo ay pinagpala, nakikita natin yung ibang tao, malaki ang pangangailangan, let's be compassionate and merciful to them also. At ibahagi natin kung ano man ang meron sa atin. Hindi naman kailangan malaki. Whatever we can give to them, and then be able to uplift kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Yan po ay isang mabuting kaugalian ng mga Kristiyano. Okay. And of course, may mga key factors pag tayo nanalangin at sinasagot ang mga pagpapalang ito. May reciprocal nature of blessing. No? Ibig sabihin, ang konsepto, the concept of God as
the source of blessings can be viewed as a reciprocal relationship. Ibig sabihin, where God's blessings are intended to be shared, kailangan po na gamitin ito natin for the benefit of others. Huwag natin itago, huwag nating pang sarili lamang. Ibig sabihin ng Diyos, when individuals are blessed, they are encouraged to use their blessings to serve and bless others, mga kapatid. And of course, obedience and faithfulness. Yes, paulit-ulit natin sinasabi yan. Paulit-ulit natin sinasabi nito. Mahalaga No? kasi yan eh. While God kapatid. is the ultimate source of blessings, obedience and faithfulness are often seen as key factors in receiving and experiencing His blessings. Oo, basahin niyo po kapatid, Deuteronomy 28 verses 1 up to 12. See, it highlights the blessing that comes with obedience. And of course, itong grace and faith, ito po'y pagpapala ng Diyos extended through grace and faith in our Lord Jesus Christ. Kaya, Philippians Philippians 4:19, it emphasizes God's ability to supply all our needs according to His riches in glory through Christ Jesus. So remember mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay napakalawak, napakarami, at ang Diyos ay always willing na tayo ay bigyan, pagpalain, at upang maging masagana ang ating buhay, magkaroon tayo ng kaayusan sa ating buhay, at yung pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos, gagamitin natin para sa ating ikauunlad, sa ating ikabubuti, at magamit din natin ang mga iyan para sa ating pagsuporta, pagtulong sa ating church, at sa paglilingkod din natin sa ibang tao. So, ang pagpapala ng Diyos ay kailangan natin. Mahalaga. And just as God gives spiritual blessings, God also gives material blessings. And one of the material blessings that God gives is yung finances natin. So there are biblical principles of financial blessing in the kingdom of God. You see, lahat naman tayo ay nakatatanggap mula sa ating Panginoon. But how are we handling these financial blessings that we receive from God? Now, there are certain principles that are involved. And number one, kapatid, God is the owner. God owns it all. Siya ang lahat ang nagmamay-ari. Kaya Deuteronomy 10 verse 14. To the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything in it. You see, sa Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who live in it. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang salapi ay kailangan natin, but we have to learn how to handle it well. At upang tayo po ay maging mabuting katiwala sa mga ibinibigay ng Diyos. Again, I say unto everyone, God owns it all. Lahat ay mula sa Kanya. Ang lahat ay Siya ang nagmamay-ari. Kailangan po natin ang pananalapi dahil kasi ito ang umiiral ng exchange para po sa ating pangangailangan pang-araw-araw kahit saang bansa naman. Well, noong araw, barter. Pwede mong ipagpalit ang isang bagay para sa iyong pangangailangan na isang bagay. Well, para mapadali ay nagkaroon ng paper money. So ngayon ang umiiral sa buong mundo. Ang bawat bansa ay may sariling currency na kanilang tinatawag. Sa Pilipinas, we call our money pesos. In America, they call their money dollars. In European, they call it euros, di ba? At sa Japan, I think it's yen. So, ito po ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Pero kailangan po tayo maging masinop. Tayo sapagkat kapatid ay katiwala lamang. We have to be good stewards of God's blessing sa buhay natin. When it comes to money and material possession,
we need to be completely honest. You see, we have to always think, hindi ito akin. Ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa akin upang gamitin ko. All for the glory of God. Again, upang magamit natin sa pang-araw-araw nating buhay, pangangailangan natin, to support the church and to serve other people. You see, kapag tayo po ay mahusay na kumikilos at nangangalaga sa mga biyayang bigay sa atin ng ating Panginoon, kasisiyahan tayong bigyan pa ng ating Panginoon. Mahalaga ang salapi, mga kapatid. That's why we study about this also in our study of our faith. Sapagkat ang pananalapi ay biyaya rin naman na bigay ng Diyos. Kasi kaya nga paulit-ulit ko sasabi, we have to be careful on how we handle the financial blessings of God. Take note of this, according to Chuck Swindoll. As important as money may be, we should all aware that there are some things that money cannot buy. Yes, we use money to buy the things that we need and some of our wants, but there are some things that money cannot buy. Money can buy medicine, but money cannot buy health. Money can buy a house, but not a home. Money can buy companionship, but not friends. Money can buy entertainment, but not happiness. Money can buy food, but not an appetite. Money can buy a bed, but not a sleep. Money can buy a crucifix, but not a savior. Money can buy the good life, but money cannot buy eternal life. So, dito makita natin, mga kapatid, na ang lahat ng biyaya ng Diyos ay mabuting alamin natin kung paano natin mabuti itong mapapangalagaan upang mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos sa pamamagitan ng mga biyayang Kanyang ibinigay sa atin. Again, God owns everything. Exodus 19 verse 5. All the earth is mine. Deuteronomy 10:14. Behold, to the Lord your God belong heaven and the highest heavens, the earth and all that is in it. Job 41:11. Whatever is under the whole heaven is mine. Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? You see? 1 Corinthians 7:23. You were both bought with a price. 1 Timothy 6:7. We have brought nothing to the world, so we cannot take anything out of it either. You know, when Jesus uses the Aramaic term mammon to refer to wealth, He is giving it a personal and a spiritual character. When He declares, you cannot serve God and mammon in Matthew 6:24, He is personifying mammon as a rival God. Because mammon is a power that seeks to dominate us. You know, when we were preparing this lesson, bakit tayo napunta dito, Lord? Why do you want to teach about blessing? Kasi napakaraming tao nangangailangan. Napakaraming tao troubled with finances. Maraming mga tao, they do not know how to handle money. Kaya sabi niya, sige, talakayin niyo yan. Okay, so here we are, mga kapatid. Mapapansin natin na maraming mga tao, higit na pinahahalagahan po ang salapi kaysa pananampalataya at paggalang sa Diyos. Kaya sa ating pag-aaral ay kailangang maunawaan natin, mahalaga ang mga pagpapala ng Diyos para sa ating lahat. But we have to learn how to handle them well. That we are stewards and God owns it all. Mga kapatid,
magandang pag-aaral ito. Ngunit, times is up na tayo, pwede namang ituloy natin next week. Di ba? Sapagkat kailangan natin ang pagpapala ng Diyos. God is the giver. At napakahalaga ang mga pagpapalang ito sa buhay natin. Kaya lang, kailangan pag-aralan pa natin mabuti, alamin pa natin mabuti, upang sa pang-araw-araw nating buhay, mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting paggamit ng kanyang mga pagpapala para po sa ating lahat. Amen. Glory to God. At sa ngayon, remember tutuloy natin next week, kapatid Don't be absent Again, you bring your ballpen and your pencil so you can take down notes as we continue studying the Word of God. Okay. Ngayon, babatiin na muna natin yung mga may birthday. You see? Mga birthday natin, ano ngayon? June 6, 2025. Unang-una, Minister Ray Danganan. Happy birthday, Minister Ray Danganan. Yes, Sister Senny Hartwig. Happy birthday. Brother Mikey Casanova. Happy birthday. Sister Pauline Perez. Happy birthday. Sister Kathleen Makway. Happy birthday. Sister Bea Abila. Happy birthday. Ako mga kapatid, have a great day, have a wonderful day, have a happy day, have a blessed day. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. We have a repeat new song of the week, Into Your Hands, composed by Sister Alpha Bibero. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, nais ko ulit bigyan ng pagpapalang bawat isa dito sa number 6, 24 to 26. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for His glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless everyone. In the dark, you are behind me.
surrender my life, I surrender my all into your hands, oh Lord. Change my heart, bless my soul, they are yours. I am yours. Into your hands I surrender my soul, I surrender my life, I surrender my all into your hands, oh Lord. Change my heart, bless my soul, they are yours, my Lord. Into your hands I surrender my soul, I surrender my life, I surrender my all into your hands, oh Lord. Change my heart, bless my soul, they are yours. I am yours. Into your hands, my Lord, I surrender it all. I am yours. Second Timothy 2:2. Hallelujah.